ano ang nais mong sabihin sa mga magulang mo sa ngayong darating na Pasko? Gusto kong sabihin sa kanila na kahit hindi ko man lagi sinasabi, mahal na mahal ko sila. At lahat ng mga pangaral na sinabi nila sa akin, hindi ko yun makakalimutan. Lagi yun nasa puso ko. Babawi din ako sa kanila. Ayun yung gusto kong kasi syempre, di naman tayo bumabata, so tumatanda na tayo na habang buhay pa sila, gusto ko yung mga pangarap ko para sa kanila is mabigay ko. Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa bagong pahina ng Kwentong Pilipino. Ngayong araw ay makakasama natin isa sa mga awit mula sa Mabuhay PH. Please welcome, Mavi. Hi po sa inyo lahat. Magandang araw po. Ayan. Mavi, maraming salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon na ikaw ay makapanayam at maging bahagi sa ikatlong yugto ng Kwentong Pilipino. Wala nga naman po. Okay. Mavi, kung sisimulan natin ang ating kwentuhan, kumusta ka ngayon? Kumusta ang buhay ng isang Mavi ngayon? Sa ngayon po, okay naman. Siyempre, may mga times na, alam mo yun, siyempre yung buhay natin parang gulong, di ba? May ups and downs, ayan. Pero, kinakaya, ayan. Okay. Bago natin pag-usapan ang iyong pagiging awit, na kung kilalanin ka, ano ba ang pinagkakaabalahan ng isang Mavi ngayon? Sa ngayon po, ako yung nag-work sa isang corporation. Actually, before po kasi ako sumabak ulit, pinush yung pagkanta, talagang inuna ko po muna yung pag-aaral. So, ayun po. Okay. So, nabanggit mo yung pag-aaral. Ikaw ay nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong accountancy po. Para tayo ng accountancy. Talaga po ba? Okay. Kumusta naman? Ano ang nagbigay ng motivation sa iyo upang kahit nandoon yung passion mo na maging isang awit, ay tinapos mo pa rin na magkaroon ka ng titulo sa edukasyon? Sa totoo lang po, bata pa lang ako talagang gusto ko na talagang maging sikat na awit. Kasi yung mga magulang ko, lagi po sila nagpe-play ng mga music. And then, syempre, lagi po ako nakikinig din. So, na-adapt ko na rin yung mga pinapatugtog nila na parang, sabi ko, gusto ko maging ganyan din balang araw, ganun. Especially yung mga pinapatugtog kasi nila, mga more on slow rocks, mga ganyan. So, ibig sabihin, no, yung talento mo ay na-acquired mo mula sa iyong pamilya? Siguro po dahil sa dugo na rin. Sa side ng mother ko. Kasi may ano po sa kanila na kumakanta rin. Yung mama ko din kumakanta. Okay. Mabi, katulad ng mga kwento ng ilang mga awit natin, no, na sila daw ay pinapaawit nung bata pa sila sa isang family gathering. Ikaw ba sa iyong karanasan, ikaw din ba ibinibida ng iyong mga magulang kapag ang inyong pamilya ay may mga tinatawag na reunion? Pinapakanta ka ba? Doon ba nahasa ang iyong boses? Sa totoo lang po, yung pagpapakanta nila sa akin, actually, may picture po kasi ako before. Actually, recent ko lang po talaga nakita yung photo ko na siguro mga 3 or 4 years old ako na may hawak akong mikropono, and then yung radyo sa likod ko na more on parang mala vintage kasi may may cassette player pa eh. So, doon ko pa lang nakikita na, talaga kumakanta na talaga dati. Tapos nung elementary po, hindi ko po alam kung bakit pinakanta ko ng teacher ko sa harap ng klase. Tapos, doon ko lang po na-realize na talagang may boses po talaga ako. Pinapalakpakan ako ng mga klase ko. And simula nun, kasi mahilig din po kami mag-videoke, pamilya, yun na po yung bonding namin. Kapag halimbawa, walang pasok sa school, ayun po yung mga ginagawa namin. And ayun, kapag may mga birthdays, especially nung umuwi po kami nung probinsya, ako po yung laging pinapakanta, tapos yung mga kamag-anak namin sumasayaw. Masaya lang kasi talagang nagugustuhan nila, naaaliw sila, na-appreciate po nila yung talent na meron ako. Natatandaan mo ba, ilang taon ka umawit ng isang buong kanta? Nung po ako nung elementary na. Siguro nakakanta na ako before, pero hindi ko na po siguro maalala kasi maliit pa ako nun. Kasi maliit ka pa nun. Ang unang kanta ko nun, Listen pa yun ni Beyonce. Tapos My Heart Will Go On ni Celine Dion. Okay.
kinakanta mo yon, pero hindi mo pa nauunawaan kung anong ibig sabihin ng kantang yon. Hindi pa. Ano, pag naaalala mo, ano ang naging rason mo? Bakit kinakanta mo siya? Dahil ba sa, anong meron ang kantang Listen or My Heart Will Go On? Kasi that time po, parang, alam niyo yun, sikat yung kanta na yun. And then yung mga klase ko, parang kinakanta-kanta din nila. Tapos ako nainganyo din ako. Nakikanta na rin ako hanggang sa yung teacher po namin, pinakanta na ako sa harap. Naalala mo ba? Pwede mo ba kami bigyan ng sample ng kantang either My Heart Will Go On or Listen? Kahit kapiraso lang. Kung maalala mo pa yung mga nung kabataan. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Then start, I know you go on. Near, far, wherever you are, I believe that my heart will go on. Tama ba dito? Parang mali-mali na. Diba, ang ganda ng boses mo yun, parang flowing. No? Thank you po. Okay. Marvy, kukumustahin kita. Kumusta ka bilang isang anak? Anak? Yes. Bilang isang anak, okay naman po. Pero may mga times, especially before, nung nag-aaral pa, na, kasi syempre, college, tapos yung mga kapatid ko nag-aaral din. So, sabay-sabay kami. 4 kami, tapos ako po yung panganay. So, may mga times na tumutulong din ako sa kanila. Like, sa school, nagbebenta ako. Ang binibenta ko noon, fish crackers, graham balls, tsaka nagbubuko salad kami dati. So, pag pupunta ako ng school, may bit-bit akong ice box. Sa kabila naman, puro mga fish crackers. Tapos, sa loob ng bag ko, graham balls. Tapos, di ba yung bag na, may sa magkabilang lalagyan ng tubig, ang laman po nun, bote ng mga suka. So, kapag papasok talaga ako, ang dami kong bit-bit. Kaya, patpating talaga din ako kasi naglalakad lang ako papuntang school. Tapos minsan, bakit mo naisipan ng ganon? Sa iyong murang edad, sa iyong kabataan, na ang obligasyon mo lang ay mag-aral, pero sa pamamaraan mo, na tumutulong ka upang mabawasan yung mga gastusin. Natatandaan mo ba, ano ang umiiral sa isip at puso mo nun? Bakit mo ginagawa ang ganoong kasimple pero malaking impact para sa pamilya? Una sa lahat, yung mga magulang ko, hindi nila kami inuobliga na gawin yun. Okay. Pero para sa akin, bata pa lang ako, namulat na ako na, ganito pala kami, ganito pala yung estado ng buhay namin. Nakita ko kung ano yung mga pagsisikap nila, yung mga sakripisyo na, mga nakikita ko na parang balang araw gusto ko, marami ng mga pangarap na gusto ko para sa kanila, yung pumasok sa isip ko na gusto ko silang tulungan sa pamamagitan nito. Kaya yung mga ibang benta ko, yung iba nabibigay ko rin sa kanila. Yung iba naman, ako na nagbabayad sa mga projects. Yun din po yung reason ko bakit ako nakasali ng field trip na gano'n. Kaya parang ang saya sa pakiramdam. So, kumbaga, kinamulatan mo ang medyo hindi karangyaang buhay. Yes po. Tapos nag-isip ka kung paano ka makakatulong sa pamilya mo. Kumusta? Ano ang sabi ng mga magulang mo habang ginagawa mo ang ganitong mga, sabihin natin na hindi ganoon kalaking gawain pero nakakatulong o nakakabawas sa gastusin? Hindi man nila sinasabi, pero alam ko sa puso ko na proud sila. Proud sila na ganito yung anak nila. Alam niyo yung parang, siguro may part sa kanila parang, masaya ako na may anak akong ganito. Kasi, syempre, yung mga pangaral din na sinasabi nila sa akin, pinapahalagahan ko yon. And gusto ko na, kaya pinush ko din talaga mag-aral din and magtapos kasi gusto ko maging inspirasyon ako sa mga kapatid ko na pagkatapos ko, gagayahin nila ako, ganun. Oo, nakakatulong. Opo. Marvin, usapang Pasko tayo. Kasi ilang araw na lang ay magsisimula na ang celebration natin ng Pasko. Opo. Ito kalimitan ng mga tanong. Sa puso mo ba, ano ang nais mong sabihin sa mga magulang mo ngayong darating na Pasko? Gusto kong sabihin sa kanila na kahit hindi ko man lagi sinasabi, mahal na mahal ko sila.
At lahat ng mga pangaral na sinabi nila sa akin, hindi ko yun makakalimutan. Lagi yun nasa puso ko. Mm-hmm. And of course, magsusumikap pa rin ako kahit nakapagtapos na. Kumaga, babawi din ako sa kanila. Ayun yung gusto kong kasi syempre, di naman tayo bumabata, so tumatanda na tayo na habang buhay pa sila, gusto ko yung mga pangarap ko para sa kanila is mabigay ko. Hindi lang para sa kanila, lahat kami sa family ko. So, typical na pangarap sa mga magulang. Mavi, ano ang natatandaan mo kapag tuwing sasapit ang Pasko? Ano ang naaalala mong pinakamagandang ginagawa ng inyong pamilya para ipagdiwang ang Kapaskuhan? Sama-sama, salo-salo. Ayun yung pinamas. Kahit hindi ganun karami yung handa namin. Basta kompleto po kami. Kahit po minsan may Pasko na wala si Papa kasi nasa trabaho siya. So, kaya may mga Pasko na kapag andyan din siya, mas masaya. Ayun po. Mavi, lahat tayo dumaraan na minsan may kinakapos sa buhay. Opo. Minsan ba kapag dumarating ka sa ganitong estado ng buhay mo, napapatanong ka ba sa Diyos kung bakit nyo pinagdadaanan ang ganitong kahirapan ng buhay? Dati, may times na nagtanong din ako sa kanya, bakit parang kami lang ba yung may gantong karanasan? Ganon. Pero napagtanto ko na may reason siya kung bakit niya kami dinaan sa ganong klase ng kaganapan. Lalo na nung nasunugan po kami ng bahay, December din po yun. So, nagpasko kaming sunog yung bahay namin before. During pandemic pa yun. Kaya ang hirap din talaga kasi back to zero po talaga ang nangyari. And bukod pa sa nasusunog din yung bahay, nababahaan po kami kasi malapit lang din po kami sa ilog. So, okay, Mavi, sa ganyang kalungkutan pangyayari sa buhay nyo, nasunugan kayo, nabahaan kayo, minsan ba sa puso mo kapag pinagdadaanan nyo yon, napapatanong ka sa Diyos, bakit mo ibinibigay sa amin ang lahat ng ganitong pagsubok ng buhay? Nung lately po, di ko na siya tinanong kasi pinili kong maging optimistic sa time na yon. Kaysa magmukmok, kaysa mag-iyak. Talagang pinasa Diyos ko na lang talaga. Talagang sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Kasi alam kong pagsubok lang to. At naniniwala ko na may mga tao na tutulong din sa amin, gano'n. So, hindi po ako nagkamali kasi after po nung nag-evacuate po kami, actually, ang hirap nga po ng situation namin that time kasi since kahoy lang din naman yung mga bahay-bahay sa amin, tas yung papa ko wala din sa bahay, so kami lang po, puro kami babae. Tas yung may sumisigaw ng sunog sa amin, nakala namin malayo pa, yung pala malapit na. Ramdam na ramdam mo talaga yung init talaga nung tapos may mga tumutunog na mga sumasabog ganyan. Pero pagkalikas po namin, naghiwalay pa po kami noon. Talagang naghanapan pa po kami. Parang mala MMK po talaga ang eksena that time. Grabe, no? Opo. Mavi, kung babalikan mo ang iyong kabataan, sabihin na natin 7 taong gulang, no? Yayakapin mo ang iyong sarili na isang batang Mavi. Habang niyayakap mo siya, ano ang nais mong sabihin sa kanya ngayon? Alam natin na malayo pa ang iyong lalakbayin sa mundo. Pero bibigyan kita ng pagkakataon na yakapin muli ang isang 7 taong gulang na Mavi. And ano ang nais mong sabihin sa kanya?